Ito na ang hinihintay ng lahat mga kabayan. Mayor Baste Duterte nagsalita na kaugnay sa kung tatakbo nga ba siya sa pagkasenador o hindi. Ito, pakinggan natin ang kanilang kwentuhan mga kabayan. Mayang gabi eh. And we also have 2nd District Councilor, Council Committee Chair on Cooperative Development and Committee on Future Generation, Councilor Johnner Daya. Mayong gabi, Cons. Welcome to the show. Sugda na to ang atong diskusyon sa topic sa nagapadayon ng filing of Certificate of Candidacy. Though di pa ta sigurado kung muhatag ba og tubag si Mayor Baste sa tuwa tonight kung unsa ang iyahang final nga decision para sa 2025 elections. Mayor, na ba kay maayong balita para sa mga karon Kasi may balita. regarding your plans karong 2025 elections? Yun ba mga kabayan? Kabulong mo nung chismoso kay mo. Mo na ako maingon ra. Di, ang gwapo ane, mag-online poll ta. Nalang siguro. Ang saman. Pero, uwat na lang gudunta mong pizza utso eh. Wala na lang po nakaadlaw. Grabe sa... Kay kung makita na nimo sa Facebook nato karon Mayor, daghan kayo nag-aatang sa imong daganan o dili lang mga Dabawenyo pero tanang Pilipino pod. Tas sa comment section nato ginatawag na kang kuan Senator Baste. Kung ako lang, hilasan ko maminog senador. Kung mayor, medyo okay ba? Murag, ano ba? Nako. Yung senator, kurni man. So, what na lang unta mo eh? What na lang gid unta ba? Kamo, unsa may daganan? Sinangutan na sila oh. Ikaw Boys, sa imong plano karong 2025? Sa Pizza Hut sumibalaan. Okay. How about Councilor John Daya? Sipon sila. Pero Kan, gaw na una pag yun. Gaw na una pag yun ta. Ano lang yun. Chismo, di, kuan ba, di chismoso yung mga tao yun, Bigay no? ba kahulat ni? Di sila gawa yun. Pareha raw ta ba? Pilar ko ligas ano, pagka-adlaw ra. Duha na lang ba, de? Doon na lang. Oo. Okay. Ako magugoy tulog. Ano, tuog og upat pagka-adlaw. Pero naay Wala nagatuyo pa lang karon po mayor yung nga mga speculation na ang mudagan daw for mayor sa Davao City is si former President Rodrigo Duterte and Carlo Nograles, and for congressman we have Pulong Duterte against Migs Nograles ug ikaw gyud daw Baste for senator. Ako na ibawaan, tanang may managan og mayor. Si ako, si Papa, si Kuya, si Migs, ug si Carlo, magbugno, may tanan. Usa man na ang speculation in town, eh. What na lang mo, duha ka adlaw na lang ang pod. Ano man na diha. Sige, Mayor. Pero kani mayor nag-drop pod og hint manggod si 3rd District Congressman Sid Ungab sa after sa pag-file niya sa MCOC for re-election last Thursday, nag-ingon siya na si former President Rodrigo Digong Duterte or one of his sons will be running for mayor of Davao City. Nag-ingon siya kaniya ito. Actually, dili man na siya layo nga posibilidad kay ang anak ra man gyud pod. Ikinsa bisag kinsa sa muang may mudagan og mayor pero Takbo Kuan na lang, lagi. Mayor. hapit na ba? Hapit na ba? Wata na lang gud ninyo. Wata na lang gud. Hintayin dalawang Okay, ulang daw po move on natin ta. mga kabayan. So speaking of hugong sa taong lungsod, mayor and councilors, kompleto na ba ang slate nato given nga duha na lang pud ka adlaw before ang deadline? Kompleto na ang slate. Kompleto na. Ang sa slate nato, Mayor, appeal ba imong pag-umangkon nga si Rigo Duterte sa lineup? Appeal. Okay. So, kasi kay file the COC for 1st District First Councilor District, oh. last Wednesday. And on that day pod, Mayor, gi-interview si Congressman Pulong sa media about sa iyong plans para sa midterms. And he said na wala pa ninyo nahisgutan daw with FPRRD and BPSD. And pero on that same day pod, Mayor, nigawa sa social media ang inyong photo with
former President Rodrigo Duterte, BPSD, kung pulong og ikaw. Mm. Nabay nahisgutan dito, Mayor? Was that personal lang na panagtapok ninyo or na nahisgutan na pwede Yan, mo ma-share yan, sa yan. mo? Wala, nagchikitsa rami ato. So walay political na Naglalaro na po nahisgutan ng niya. braha mga Kuan, kabayan. 20 ang kuan. Nako po. Bangka. Kitsa. What about Mamay. PDP, Mayor? Any updates sa slate? Mao naman to tingali. Murag Mao ado natin ko na pa madungag pero I hope si kuan Marcoleta, Congressman Marcoleta kay maunta di man sa PDP mo guest lang unta siya kay ganahan ko sa iyang posisyon na dili baya lalim nga kung sa Congress ka no nga mo barog ka dito na tanan pilar ikaw ra pilar Sinabi ni Mayor Baste mga kabayan na kahit hindi kaanib nila si Kong Marcoleta ay sana'y mag-guest lang daw po mga kabayan dahil si Baste is sobrang bilib kay Kong Marcoleta. Mhm. mo kabuok mo kaabot na pulo niya kalaban nimo tanan dili lalim na yung gibuhat Yes. Dili lalim na Siya ra ba yung isa ato, Mayor, against ganahan ko magtanaw og tawo nga isog ngod ganahan ko magtanaw og tawo nga isog ba niya kanang bisag dihado musukol nga musukol ko unsay tama unsay sakto kay paminaw mo kun ako dire sa ato ang politika sa Pilipinas mao na wa ba ang kaisog? kay isog nga mo bangga bitaw og kanang norms and tradition sa gobyerno nga bisag di na tama pero gina sustain gihapon traditionally kay at sige na sustain gihapon kay sa mga traditional politicians pero nagahat na isa ang kanang mga practice kini mga practices nga na detrimental impact sa mga tao ba so kani si kuan Kong Marcoleta. si Rodante Marcoleta maning mo tan-aw nako may mubarog man gud siya kung unsay tan-aw ni may sakto man gud importante kay na gyud para nako sa usa ka politiko gyud di mahadlok ba bahala na ma-persecute ka kung unsa sa di mahadlok kuyosan if ever man lang mo mangampan niya sa Together with PDP welcome yun siya kuyaw na siya nahan ko ana mabitaw to si sa una idol gito na ko si kuan si Miriam Defensor Santiago Si late kay isulti dapat manggod Madam Miriam po. kita mga politiko ba isulti na to unsay sayop Yun. unsay sayop tao bisag imo ka bisag imo sayop ka diha tarong mo na to ana god mo'y kuwang kani may post bana kini city council wala lang ginagawan gusto rin gini siya ako mas ganahan ko gingon ana mo raise og awareness ba importante kayo mo raise og awareness gud mao nang isuron ana tubago nato dili ka again sa problema kanang naa ka sa problema May solusyon. mga yung kagkuan i-organize nimo ang mga tao ang Yun, kuan tama. niya sulbaro niyo dungan mo tanan gi natural di man mo ang problema Tama. nya most probably kanang problema nga ginatan-aw nato karon mao lang yun ang problema karon pero kay daghan na tag naayo na ng mga wa na nato ginastoryaan ana man na kung unsa ray makita ana gyud ang politika Kutay mo na yung problema, guba nga dalan. Pero og naay mas dako nga problema, ringon ta nga naay mas dako nga dalan nga guba didto, kato ato gistoryaan. So kanang nakita nato mao na lang nang nahibilin. Di mo po na imposible tarungon pod. Gobyerno. Ang diferensya lang diha ang kadugay, ana makitaan ba dayon, ana pa mo na importante kayo nga ang community, mga gikan sa mayor, vice mayor, konsehal, kapitan, naay communication permente na naay problema sa kapitan dere mo abot kang konsehal, report din kay vice, abang si vice, diretso dito kang mayor. Kaya na ni tarungon dere, man. Ikaw, Councilor Manipos, unsay mong maingon labot atong naingon ni Mayor about standing
tall amidst adversities na prinsipyo. Uyon ko atong dako kay ang tinuod no. We have to be vigilant in order to protect our democracy. Kinahanglan labi na sa atong mga lideres nagibaruganan. O na kay prinsipyo, kay kung wala kay prinsipyo o baruganan, unsa may imuhang pulos diha, unsa may kikinsang interest imuhang ilaban diha. Kung panahon nga makiglaban ka para sa kayuhan sa katilingban, wala kay baruganan, wala kay prinsipyo. Mao gina. Ang kinsang tama to maingon kang kinsang interest ang imuhang gina paglaban niya. Kinahanglan mo barog ka para sa katilingban. Okay? You have to make a stand because you know in your heart what is good for the people. Di ka mo tingog, wala kaya ayun diya. Ulit na lang kasi yung balay. Sabi to, tama yun. What about you, Councilor Dayan? Well, yun po ko kay tungod una-una nangampanya ka para sa tao. No, so ay mo mga propaganda para sa kayon sa tanan. So to gani dapat na kay prinsipyo po mo bitaw nakadara kay si representante kasi mga katawhan niya. Karon kung wa kay propaganda hindi okay saan mo pa sila pag tagani. Sa Bisaya aning tagani. Pag Tagalog lang ako, pag paano sa pagtanggol? Yung anak ba, na mga butang. So, kaman ang dingog nila, so dapat barog yun. Sila intang hisgutanan na po, Mayor, councilors. Nagtapit, Cebu City nagtapit Mayor na Mike naman. Rama, usa ka alyado po sa mga Duterte o membro sa kay Mike PDP. Rama. Gihukman o guilty of nepotism o grave misconduct o tungod ani, he was dismissed from services and banned from holding any government position. Parehasad ang nahitabo kay Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga kanhi PDP member kinsa gihukman sad on the same day of being guilty of grave misconduct. Unsa inyong maingon ani? Hindi ko matingala kay kung kontra sila sa administrasyon, ipiton gina sila. Moro man na. Kay karon naman ang eleksyon po ni gawas, pwede man na sa una pa. So dili coincidence, Mayor, na hitabo gyud ni on the Dili. same day. Moro man tag mga bata, gusto rin ani, naghahapon ta na tao. Para patason man to storya, daghang patag comment ng mga drama diha. Kaya si Mike Rama, si Mayor Rama Manggod, nagmaisog dito Cebu. After ato, na-suspended na sa kung nagkaroon ng eleksyon, igawas na iyang kaso ngayon na. Ito ang binulsitay. Politika na. How about you, Councilor Nichols? Well, siguro, diya sa iyang kaso, di mo po na final. Di ba ba na? Hindi pa man po na siya mo Saka. saka. So, I think na po na siya legal na mga ginabuhat karon para matarong kung sa may kinahanglan matarong. How about you, Councilor? Well, nabalitaan na po, pero nag-appeal man sila. Pero nag-appeal man sila. No, para sa lahang case. Pero sa tanawin yun na po, wala man dilain po na laring-laing rason na i-dismiss siya. So, political attack lang yan po na sa kalaban. So, political wala dilain po, motivated. dilain. Pwede diretso man. Okay. Para na ako, daga panahon para magawas na yung kaso. Pero kato ba lang lagi, itong ang maisog sa Cebu, pag man na to, suspended na siya. Ever since, na siya ka balik, na-lift yung suspension niya. Now, nga nag-file sa gawas siya kaso. Kabalo na mataran na lang, Audrey. Kabalo na sila tanan. Kabalo na. You cannot make the obvious very obvious. Manguta na ako sa imo mga councilor kay Yes, ma'am. abogado man pud ka. Yes, ma'am. Sa ingani na sitwasyon, nabay legal remedies and does that mean nga makapadayon sila o pagdagan or na provision that will stop them from running for public office? Well, I think ang ruling sa ombudsman was to bar them from running, no? Pero of course, under sa Ombudsman Act, pwede man sila mo saka gyapon sa Supreme Court within a number of days. Dayon, kung mo file ta og COC, ministerial man na siya, dawaton gina sa COMELEC. Diha na may iskutan tingali kung mo dayon ba sila o pagdagan o dili, kung naanay kaso kung iparsaka sa ila for perhaps petition to deny due course sa ilang COC based sa findings sa Ombudsman. But then again, the finding of the Ombudsman, even if immediate executor is not yet
final. Kaya naapatay Supreme Court. O kani mayor and councilors, most recent lang ni, ang Sandigan Bayan acquitted Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kauban ang mga co-accused nga iyang Chief of Staff na nga si Gigi Reyes o businesswoman Janet Napoles sa 172 million pesos plunder case. I think Marcos is gathering all the allies he can get by, pleasing them with whatever he can do with the power that he has now. So, ang medyo troublesome lang diha, kay medyo nagsugod ta kang dilema si Espinosa. Ganun yung mga mga kaso sa gobyerno. Guan. Kung itong mga potential niya nga mahimo o niyang alay to strengthen his administration kay tungod nagkakaso sa previous administration or farther back ihan sulbaron o pangitaan niya pamaagi di mo matingala kay like what's happening to Rama right now karon na nigawa siyang kaso sila dilima nakagawa sa nana pa so Tama, Mayor. maybe wa ta kabalo dili wala na tayo separation of powers ba sa three branches of government which is the judiciary o ang executive o ang legislative. So, Hindi ka kaingon kay bisang pag by in theory mao man gyud dapat na pero influence kay ang presidente na i-influence of power gyud as the head of state. Well, tanawan na lang ninyo. Ako ang nabantayan si Dilima, kani sila isa-isa. Espinosa, drugs. Nagan ito'y article sa Philippine Star nga sa bato yung nagan giingon na sila'y gikoy na sila'y term self-proclaimed self-confessed drug lord. Self-confessed drug lord filed for COC. Nakalabas. How about you, Councilor Mabel? Nag-file para maging Kabayan. ganyan. Kabahin sa mga gipang-acquit lately. Sa tinuod lang, ang akong nibalaan lang unsa yung nabasahan ako sa balita. Pero mao po na actually kanang murag kahuna-huna ka unsa gid niya atong nasod na atong makita usahay kini mga naikaso mao na hinuoy na dito sa ibabaw kunya may tag naikaso lang napag-iuban mga kumbiktido jud Convicted yun ng kunya mo ang hangyo giputa sa mga tao sa sumusunod na henerasyon nga you have to vote wisely. Yun. Already put na yun. Ikaw, Councilor Dayap. Actually, ako wala kay ko'y knowledge about legalities ng good kay dili mo good ko lawyer po. Pero makita po na ko ang justice system jud karon ba murag wa jud ko kasabot po. di nagsugod na kang Rimulya katong nadakpan ang iyahang Katang anak. Nakita ang good ni way nagtabo, di ba? Way nagtabo niya ang nainitan pag yun kato pag yung mga nanakop. Nako. Murag diha na nagsugod